Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to my farm vlog. At dito ay itutok muna natin ang ating mga mata sa likas na ganda ng buhay sa bukid mula sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Kaya't kung mahilig kayo sa farming, tutok lang at samahan niyo ako sa aking farm adventure. Let's go! Hi guys! Andito tayo ngayon sa Paite, Laguna at naimbitahan tayo dito sa isang farm. Farm ito ng aking bayaw at ayan, abutan natin silang naglelechon. Sinubukan nila na maglechon dun sa kanilang alagang baboy. At ipinasyal nga ako ni Kuya Len dito sa kanyang mga alagang baboy. At ayan, proud na proud siyang pinakita sa akin yung mga nanganak niyang baboy. And take note, bawat baboy may sarili silang pangalan. Ito nga pala si Luningning daw at meron siyang 7 anak. Bali bagong panganak siya guys. At ito naman si Diwata at meron siyang 8 anak yata. Ayan, halos 1 week old na si Diwata. Yung mga anak ni Diwata pala, I mean. At napag-alaman ko na bago pala mga anak ang baboy, hindi mo muna sila kailangan liguan kasi mai-stress sila pag nililiguan mo. So hayaan mo lang sila kahit magdumi sila para mag-concentrate sila sa panganganak nila. Sino si Marites? Ito, tira mo. Buntis pa lang? Buntis pa lang si Marites. Grabe, ganito palang mga anak yung baboy, yung dami oh. Ito may lahi ito. Ito namang isang to, may lahi daw to at ang lahi nito ay P-Train. Ayan o, laki-laki na niya. Hindi ko lang naitanong sa kanya kung buntis na to or hindi pa. Ito naman daw si Diwata, ang lahi nito ay mestiza na native. Then dito naman sa side na to, andito yung mga nilitsunin, ayan mga native, and then ito yung barakong baboy. Para siyang ano guys, para siyang baboy ramo. Itsura talaga siyang baboy ramo guys. Ang kaibahan nga lang ay wala silang yung parang sungay. Tapos doon sa kabilang side, yun naman yung mga native na lilitsunin daw. Ayan, palalakihin lang sila ng 3 months and then pwede na silang ibenta. Grabe guys, no? Hirap pala maging baboy. Actually, hindi ako pwede mag-alaga talaga ng baboy kasi maawain ako sa mga hayop. Ayoko na kinakatay sila eh. Ang gusto ko lang talaga kumain ng lechon. Yun lang. Alam kaya nila lilitsunin na sila. Tapos yung isa, yung dalawa, yung tatlo doon, inahing native, ito ang magiging tatay nila. Ito magiging tatay ng native. Pabubuntisin ko din yan. Babae pala yun. Yung tatlo doon. Oo. Tapos Negra. yung parakong isa nandun. Negra. At nung tanongin ko nga si Kuya Len kung mang ilan yung baboy niya lahat-lahat ay nagumpisa na siyang magbilang. So nagulat ako, ang dami na pala. Mo ng 16, 27, 8, 9, 30, 32, Dami. 1, 2, 3, 4, 36. 36 lahat, kasama na yung biik. Kasama nandun. Tapos nag-umpisa lang sa mag-asawang inahin. Ganun. Dumami na sila ng dumami. Wow. Laking pera to. Pwede bang mag-apply dito ng caretaker? At ang galing ng water system nila dito ayan, para makatipid sila sa pampaligo sa mga baboy. Ito, nagkonekta sila ng kawayan para daluyan ng tubig na nanggagaling doon sa ilog, rekta doon sa ginawa nilang ipunan ng tubig. Then dito naman sa side na to, andito yung mga sisiw na mga pure breed ng Rhode Island. Ayan, mga produkto na ito nung kanilang mga naunang Rhode Island na binili nila dati. Doon sila nag-umpisa and then dumami na ng dumami yung kanilang mga sisiw. At ngayon ay napapakinabangan na nila at nagpuproduce na ng mga itlog. Ganito naman yung mga itsura ng mga 3 weeks pa lang na Rhode Island. Ayan, naliliit pa nila kakatuwa. Then, dumako naman kami dito sa kulungan ng kanyang mga pre-range chicken. Ayan, ang dami na rin nila. Nag-umpisa lang to sa 50 chicken and then marami na sila lahat. Yung mga itim na yon, sila yung mga produkto na, yun yung mga inanak na nung kanyang mga pre-range chicken. Yung mga pre-range chicken na yon, sila yung nangingitlog ng mga brown egg. So, ang sabi nila, hindi naman natin masasabi na organic talaga yung kanilang itlog dahil mixed feeding sila. Meaning, hinahaluan nila ng feed yung kinakain ng kanilang mga manok dahil nagkukulang na nga sila sa damo.
And since dumami na nga yung mga manok, ay naubos na rin nila yung mga damo. So, ang ginagawa nila, nagtatanim na lang sila nung Madre de Agua daw yon. According din kay Kuya, kapag malalaki ang palong ng manok, sila yung matatanda na at sila yung nagpo-produce ng mas malalaking itlog. Pag bata pa ang manok, sila yung maliliit pa yung palong. So kapag maliit yung manok, ibig sabihin ang ipoproduce din nilang itlog ay maliliit din. Then punta naman tayo dito sa BB section. Ayan, dinala ko ni Kuya dito at dito pala nakalagay yung kanyang mga bibe. Ayan, mga kulay white sila at mas malinis sila kaysa itik. Nagpo-produce din sila ng mga itlog na ginagawa ring balot. At according kay Kuya ay feeds din yung ginagamit nilang pagkain dito. At meron ditong 29 na bibe at yung iba nangamatay na. So ito, hindi naman nila to binibenta, pang sarili lang nila to at kung makapag-produce man ng itlog, iyon, kinakain na lang nila. Yan yung swimming pool nila, oh. Oh, ayan, oh, galing sa ilog yung tubig dyan. Galing sa alulod. Yung pala yung feeds nila, parang ipa. Ayan yung feeds nila. At syempre, para magkaroon ng itlog, meron silang mga tandang dito. Ayan o, ang dami nila. Sila yung mga lalaking manok na kumakasta sa mga babaeng manok. Mahalaga ang tandang para magkaroon ng mga fertilized eggs. Ang tandang, sila yung malalakas tumilaok at meron silang magagandang kulay, makintab na balahibo, at malalaki rin yung kanilang katawan. Pinakita rin sa akin ni Kuya itong isang tandang niya na merong kakaibang palong. Ayan. Meron siyang palong guys na hugis rose. Ayan, para siyang merong rose dun sa kanyang tuka, malapit sa tuka niya. So tinanong ko baka ako na aksidente, inborn pala to. At ayan, kinuha na nga ni Kuya yung kanyang tandang at papakita raw niya sa akin yung balat ng manok. Nakakaiba kasi yung balat ng manok niya ay kulay itim. Kaya pinalahiyan ko to. Pare na kahidi. Ano Kuya? Bakit? May balat niya. Yung karne niya, itim. Oy, kulay itim pala yung ano niya, yung balat. So pag kinarni siya, itim din. Parang mga Pag nakakatakot niluto mo siya, kainin. itim. Hindi, mamahalin karne ang itim. Pero masarap. Sabi. Hindi ko pa nga nasusubukan kaya nagpapaano ako eh. Oo, tingnan nyo guys, oh, kulay itim. Mistiso sa labas pero negro sa loob. Mistiso pala. Ano naman yung Kuya? Kambing. Kambing. May kambing ka rin? Ilan? Sige, isa lang nga eh. Walang Anak niya nang asawa. namatay na magulang. Oh, may aso rin sila. Kompleto na dito eh. Pusa, wala pa si Kuya pusa. Ay naku. Allergy sa pusa. Halos kumpleto rin yung mga uri ng kanilang mga punong kahoy dito kagaya ng lansones, rambutan, santol, mangga, papaya, kakao, at marami pang iba. Kaya naman kahit mainit yung panahon ay malamig pa rin yung klima dito dahil sa mga punong kahoy na ito. Nag-harvest nga pala kami ng kaimito dito. Ayan na, chinecheck na nila yung kanilang nililitsyon na baboy. Ayan, for experiment lang to guys. So, titingnan pa namin kung perfect ba yung pagkakaluto kasi plano nila itong i-business someday. Tatanggalin namin yung tubig. Hindi pa pala siya luto. I-drain lang yung tubig. Tapos ipapalim ulit dun sa apoy. Makatas na yung yung mantika niya. Oh. Yung kutsilyo ba? Ito pala pag binili 16,000. Pero pagka per kilo mga 24,000. Bibitawan ka talaga. So ang puhunan mo dito 7,000 sa feeds, tapos pag binenta mo halos doble. Pero kung sarili mong baboy, 1,000 lang yung bayad sa palitsyon. So mas kikita ka pa talaga doon sa pagkasarili mo yung baboy. So sa palagay ko naman ay medyo maluluto na to kasi ayan, tingnan nyo, medyo makinis na yung balat niya at mukhang malutong. So balik naman tayo dito sa kanilang mga patubig. Ayan, nakita ko na naman itong kanilang mga patubig na kawayan. At ayan, aliw na aliw ako dito. Sana meron din ganito dito sa sa lugar natin. Para hindi na tayo bibili ng tubig, hindi na tayo magbabayad ng tubig. Yun nga lang, hindi ito safe inumin kasi syempre baka may mga ebs ng kalabaw, di ba?
Ayan, may nakita rin tayo dito na kambing na nag-iisa lang siya, wala siyang asawa, kaya malungkot siya. Ito pa yung ibang baboy, oh. Hindi ko lang alam kung inahin sila or barako. Ito puro inahin sila, pero ito alam ko hindi pa siya nagbubuntis. Ang laki, oh. So, ang hirap pala maging baboy talaga, guys, no? Kaya nagda-diet na ako, eh. Ayokong maging baboy. Eto si Luningning, maagang kumeringking. Yan, walo yung anak ni Luningning. Pinag-harvest din nila kami ng kakao dito para daw may pang take home kami at pwede namin gawin tong tabliya. Guys, marunong akong gumawa ng tabliya, kaya naman pinagtiyagaan namin dalhin itong mga kakao na to. Ayan pala yung Madre de Agua, oh. Ayan, kinuha ni ate. Yan yung isa pa sa pinapakain sa mga Rhode Island. Para matipid sa feed. Saan ate? Pang mix feeding. Saan galing yung pinananim nyo dyan? Doon po sa Sa Shopee? hiningi ko lang. Yung binili ni boss. Ayun na, pakakainin na niya yung mga Rhode Island. Kakain na kayo. Krrrr. Pasok tayo. Tago na sa loob. Hoy, labas kayo. Kakain na. Malinis naman. Pwede din dito kasi yung mga mga Carabao grass. Kaya lang naubos na yung Carabao grass. Kinain na nila lahat. So ayan na. Lupa na lang. Ay. Ayan na, oh, nagugustuhan nila yung pagkain nila, oh. Mukbang, mukbang. Uy, andito yung pagkain nyo. Saan kayo pupunta? Andito, andito. Diba? Takam na takam sila doon sa kinakain nila, oh. Masarap siguro yun. Ako pa kasi natikman to, eh. Ay, nakagulo na sila doon. Nilagyan din ni ate doon yung iba. So, ito yung isa pa sa kinakain ng mga Rhode Island para makatipid sila sa feeds. Nagtanim sila nitong mga Madre de Agua kasi paborito nila tong kainin sa lahat ng dahon. Ito yung gusto nila. Yun. Ayun yung mga iting na yun. Ito na yung mga mga product na ng mga inahin na Rhode Island. Dito na sila lumaki. Grabe, ang tataba na nila, oh. Ayan mga ka-farm, sana ay mas nakilala ninyo ang ating mga bida dito sa farm sa bundok. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong farm tips at kwento, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Hanggang sa susunod!